Magandang araw sa inyo lahat mga kapatid, at naway patuloy na ang Panginoon ay nagpapakita at nagpaparana sa bawat isa sa atin ng kanyang kabutihan. Sa pagkakataong ito na muli tayo magkakasama-sama sa ating midweek service, ay ipahintulot po ninyo na ako po ay maghatid sa inyo ng salita ng Panginoon na akin pong tinanggap, at dalangin ko na tayo ito po ay turuan ng Panginoon sa mga bagay na ito. Sa ating pagninilay ng salita ng Panginoon, ay ito po yung pinamagatan ko po itong ating pag-aaralan na ito na regulate yourself. Bakit nga ba na kinakailangan natin i-regulate ang ating mga sarili? Ano ba ang layunin ng Diyos? Ano ba ang gusto ng Diyos na ipabatid sa atin? Kung bakit sinasabi ng Panginoon na ayusin natin ang ating mga sarili at tayo yung hawakan natin yung mga oras ating buhay sa pagkakataong ito, na sa ganon ay mangyari sa atin yung pagpapala ng Diyos, at sa ganon ay patuloy na managana ang buhay natin, at ang iba naman ay patuloy na mapagpala rin sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Ito po ay ating pong pag-aaralan ay mula po ito sa Exodus chapter 23 verse 10 to 11, na nagsasabi po dito ito: you must plant seed in your fields for 6 years. Then you can bring your crops home at harvest time. But in the 7th year, you must let your fields lie empty. Do not dig them and do not plant anything in them. Then poor people among you can eat the food that they find in your fields. After that, the wild animals can eat any food that still remains. Do the same thing with your vineyard and your fields of olive trees. Purihin ang Panginoon. Sa kanyang mga salita ay sinasabi ho sa atin ng Panginoon ay ito, a good steward of God's blessing cares for others too. Alam nyo, sa pag-regulate natin ating mga sarili, iniuutos sa atin ng Panginoon. Ito po ay makikita natin sa ating mga binasang salita ng Panginoon kung paano dapat natin na tinitingnan din yung sarili natin. Inaayos natin ang ating sarili. Inaayos natin yung mga ginagawa natin. At kung meron man tayong mga natatanggap na pagpapala sa Panginoon, kung meron man tayong nagiging mabunga ang ating buhay, ang ating mga pagsusumikap, meron po itinuturo din ng Panginoon na nais ho ng Diyos na ating pong pakatingnan dito. Sabi nga, hindi po against si Lord sa ating paghahanap buhay, hindi against si Lord sa ating pagninegosyo, hindi against si Lord sa ating pagsisikap upang umasenso at managana sa buhay. Pero meron pong isang bagay na nais sabihin sa atin ng Panginoon. Alam po natin na ang lahat ng bagay na meron tayo, tinatangkilik man natin to o ito ating pinagsisikapan, alam nyo po, ito po ay lahat ay nanggaling sa Diyos. Lahat ng mga pagpapala, maging ang buhay natin, lalong-lalo ng buhay natin ay galing po sa Diyos. Kaya napakaganda na ating pong, kung meron man tayong bagay na ginagawa sa buhay natin, kung tayo man ay patuloy na nagpapayaman, tayo man ay nagsisikap upang umasenso at gumaan at maging mapayapa, masagana ang ating buhay, alalahanin po natin na nais din po ng Diyos na paalalahanan tayo na kung mabuting katiwala ng pagpapala ng Diyos ay nagkikare din naman para sa kanyang kapwa. At hindi lang sa kanyang kapwa, maging sa mga resources na ginagamit po ng bawat isa sa atin, na nagagamit natin, yung lupa, yung mga tao, mga hayop, ano man meron tayo na tinatangkili. May mga sa atin, maging sa mga pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ng mga taong ating pinamamahalaan. Sabihin na natin na meron kang mga empleyado, meron kang mga katuwang sa mga ginagawa mo sa buhay. Sabi po ng Panginoon ay ito, lagi pong nire-regulate po ng Panginoon ang ating mga pagsusumikap sa ating buhay. At sasabi nga doon
kung ikaw man ay nanagana, pinagpala ka ng Diyos, naging masagana yung mga pagsusumikap mo, naging mabunga yung mga pagpupunyagi mo, yung mga negosyo mo kumita, yung mga trabaho mo pinagpala ka, na-promote ka, lumaki ang iyong yung sweldo, ikaw ay namamahala sa mga tao. Ito po sinasabi, maliwanag po sinasabi ng Panginoon na itinakda po ng Panginoon, sinabi ni Lord ay meron kang 7 taon, meron kang 6 na taon ng pagpapala, meron kang 6 na taon na pagsusumikap. Ibig sabihin lang po dito, ang Diyos ay binigyan tayo ng panahon para magsumikap, para tanggapin, para palaguin ang anumang mga pagpapala na binigay sa atin ng Panginoon. Pero may paalala lang si Lord. Sabi, sa ika-7 taon, sa ika-7 taon, ito yon na sinasabi ng Panginoon na you must let your fields lie empty. Sabi mo, kung ano man yung pinagkukunan mo ng kabuhayan, ano man yung kung saan man dumadaan yung blessing ni Lord sa buhay mo. Sabi ni Lord, darating ang panahon na huwag mo sagarin. Huwag mo sagarin. Binibigay sa atin ng Panginoon dito na huwag daw nating pahirapan. Huwag daw nating pahirapan, papagpahingahin natin. Okay, papagpahingahin natin. Alam nyo, hindi po tutulan Diyos sa mga pagsisikap. Kanya lang, minsan binibigyan ng Diyos ng nasa puso din naman Diyos yung iba. Sabihin mo pwede mo sabihin sa sarili mo, hindi lang ako ang anak ng Diyos, hindi lang ako ang gustong pagpalain ng Panginoon. Maging yung mga taong na nasa paligid mo, maging mga kakilala mo, maging kaibigan mo, maging yung mga kasosyo mo, maging yung mga kasama mo sa paghahanap buhay, maging yung mga taong umaasa sa iyo. Gusto rin ng Panginoon na sila man ay kalingain at pagpalain ng Diyos. Naalala ko yung isang mangingisda na nagsasabi dito, sinabi nung yung isang mangingisda ay may nakausap siya na isang tao na negosyante at sabi sa kanya, bakit ang aga mong umuwi sa pagngingisda? Bakit yung nahuli mo parang sapat, wala ka man lang, wala ka ba nahuli sa dagat? Sabi, marami nga ako nahuli. Maaga nga ako nakahuli na maaga akong pinagpala ng Diyos. Sabi niya, bakit umuwi ka agad? Bakit hindi mo dinamihan? Sa ganun, malaki ang kita mo. Sabi nung mga ngisda, alam mo, yung nakinita ko sa araw na ito, sapat. Sapat sa aking pamilya, sapat sa aming pangailangan. At higit pa doon, meron pa akong pwedeng ipagbili sa aking mga nahuling isda. At yun ay extra na namin yun, sa iba pa namin pangailangan. At higit sa lahat, kung ano man yung mapagbebilhan ko dito sa mga nahuli kong isda na sobra sa aking pangailangan, ito rin naman ay pwede kong maging ma-save ko para savings namin ng pamilya, para pagdating ng panahon na meron kami emergency, meron kami mga biglaang pangangailangan at kailangan namin ng malaking halaga, meron naman kami madudukot. Meron kami naiipon. Bakit hindi mo laki-laki para mas maraki? Hindi. Hayaan natin yung sapat na itong pangangailangan namin. So, para naman yung iba na nangingisda rin, na may pangangailangan, ay sila naman ang mapagpala ng Diyos sa mga isdang nandun sa dagat. Dahil ang lahat ng pagpapala na galing sa dagat ay yun ay pagpapala ng Diyos, hindi lang sa akin, kundi para din sa iba. So napakagandang katuwiran ng isang tao. Dahil alam niyo mga kapatid, kung ikaw ay mabuting katiwala ng Panginoon, hindi lang yung sarili mo iniintindi mo. Hindi lang iniisip mo pa rin yung iba, yung kapwa mo. Hindi ba? Napakaganda nun. Napakaganda nun sa isang tao na talagang pinagpala at pinagkatiwala ng Diyos ng kanyang mga pagpapala. Naiisip din naman niya yung iba. Naiisip niya na, paano naman yung iba? Paano naman yung mga taong kakilala ko? Paano naman yung mga taong nakikita ko?
Sila rin ba ay merong kanilang mga pangailangan? Alam nyo, ang kagandahan dito mga kapatid, kapag iniregulate mo ang sarili mo, nagkakaroon ka ng satisfaction sa buhay mo, nakikita mo yung anumang pagpapala ng Diyos ay laging sapat. At dito sa kabutihan na yun, lagi mo makikita na tapat ang Diyos, hindi siya nagkukulang. At kung siya magpala sa buhay ko, ay labis-labis pa. Ganun din Diyos. Kung ikaw'y magandang katiwala, nakikita mo yun. Nakikita mo yung kabutihan ng Panginoon. At ang sabi pa nga sa ating mga binasa ito, maging daw yung mga mababangis na hayop. Maging yung mga tao na wala sa ilalim ng ating pangangalaga, pinagpapala rin ng Diyos. At alam mo, sila man ay nakakatanggap ng pagpapala ng Diyos dahil na-regulate mo ang sarili mo, na disiplina mo ang iyong sarili. Alam mo pa, isang tagumpay ito doon sa pagiging greedy, yung pagiging hoarder. Marami sa panahon natin ngayon, marami yan, mga nag-hoard ng bigas, nag-hoard ng mga sibuyas, ng mga sobra-sobra sa kanilang pangailangan, pero sinisikap nila na lahat na lang na gusto nila makuha, no? Yun ang tinuturo sa atin ng Diyos dito, na i-care naman natin. Pinagpala ka, marami kang blessing, care for others. At dahil doon, kapag sumunod ka doon, makikita mo yung kalooban ng Panginoon ay talagang hindi mo makikitang ikaw ay pagkukulangin ng Panginoon. Ang katotohanan nito mga kapatid, sa salita ng Panginoon ito, our loving Heavenly Father cares, and you become a blessing that others may receive God's provisions. Sa pamamagitan mo, yung iba nakakatanggap din ng pagpapala ng ating Ama sa langit. At alam mo, to rest is not to be idle, but to keep yourself from endless work and forget to relax and to enjoy the life together with your loved ones. Ito pang isang kapag niregulate natin ang ating sarili, dinisiplin natin ating sarili, minanage natin ang ating buhay, ang ating oras, alam nyo na matututunan nating i-enjoy ang buhay natin kasama ang pinaka-the best na blessing ng Diyos sa buhay ng isang tao ay ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga pamilya. Maraming mga tao sa panahon ngayon, iginapos, inalipin, ikinadena ng kahirapan, nang sa ganon, mawalan sila ng oras sa kanyang mga pamilya at higit sa lahat, mawalan sila ng oras sa Diyos. Di ba? Ngayon, kung ikaw naman nare-regulate mo sarili mo, nakikita mo na yung mga pagpapala ng Diyos ay sapat pala. Mga kapatid, makikita mo, bilang a good steward, makikita mo na pwede pala. Pag sumunod ka sa Diyos, pagka pinahalagahan mo yung paalala ng Panginoon sa kanyang mga salita, sa mga sandaling ito, makikita mo, masasatisfy ka at ang buhay mo ay magiging masaya. Alam niyo, yung walang hanggang pagsisikap, 'di ba? Sabi nga, nakakapagod, nakaka-bored. 'Di ba? Sino dito yung minsan naboboard na sa buhay? Minsan pagod na sa katatrabaho, araw-araw tatrabaho. 'Di ba? Pero alam niyo, yung ini-encourage tayo ng Panginoon na yung pagpapahinga. Maganda rin yan. Sapagkat sabi nga dito sa yung letter B, a blessed person know the importance of rest and give time to rest. Alam na, kung ikaw pinagpala ng Diyos, kung ikaw isang tao na matalino, marunong, na pinagpala ka ng Panginoon, makikita mo, maunawaan mo yung kahalagahan ng pagpapahinga. At higit sa lahat, makapagbibigay ka ng kapahingahan sa iba. Sabi ho sa salita ng Panginoon ito, do your work for 6 days each week, but do not work on the 7th day. Then your oxen and your donkey will have time to rest, and slave who was born in your home and any foreigner who works for you may also have time to rest. That will help them
to be strong in. Yan ay mababasa natin sa Exodus 23 verse 12. Dito makikita natin na ni-encourage ng Diyos ng kapahingahan. Dahil ang Diyos, nung nilikha niya ang langit at lupa, sa ikapitong araw, siya ay nagpahinga. Binigay niya sa kanya sarili. Bakit? Nang sa ganun, doon sa araw ng kapahinga na yun, may enjoy ni Lord yung kanyang creation. Ini-enjoy ni Lord yung kanyang creation. Ini-enjoy ni Lord yung kanyang tagumpay. Ini-enjoy ni Lord yung sa kanyang puso, sa kanyang buhay na achieve. Nagkakaroon siya ng satisfaction sa kanya, at masasabi niya doon sa pag tinitignan niya kanya nilikha, doon nasasabi ni Lord, that is good, that is good. Nais din ng Diyos na maging tayo doon. Kaya binibigyan tayo ng Diyos ng oras at panahon ng pagpapahinga. At you know what? You receive God's best blessing to have peace of mind and enjoy the fruit of your labor. Yung mga taong nagpapakasubsob sa pagtatrabaho, yung mga taong yun, wala nang ginawa yun, wala na nasa isip yun, kundi yung mga worry. Walang nasa isip yun, kundi kung paano dadami ang kanilang mga blessing. Natutuwa nga ako doon sa isang yung payo o words ng isang matalino. Natatandaan ko, hindi ko lang matandaan ko sino nagsabi ito. Sabi niya, do not pursue money. Sa buhay mo, wag mong bigyan ng buong panahon ang maghanap ng pera. Bakit? Kasi lagi naman may pera. Marami yung sagana, maraming pera. Yung mga tao lang na ang focus lang sila, nakapokus lang sila kung paano magkapera. Walang panahon yun para ma-enjoy ang kanilang buhay. Walang panahon yun sa sarili nila na ma-enjoy nila kung ano man yung blessing ng Panginoon sa kanila. Sabi pa nga nung iba na matatalino, yung mga anak natin, wag nating turuan na i-enjoy ang buhay sa lahat ng pagkakataon na yung lahat ng ni-enjoy nila ibibigay natin. Sometimes they need to work harder kung ano man yung nais nila. Dahil bakit? Para magkaroon sila ng sense of enjoyment and achievement sa kanilang mga ginawa. Kung nakamit nila yung kanilang mga naisin sa buhay sa pamamagitan ng sarili nilang pagtatrabaho, sa sarili nilang pagsisikap, mas nai-enjoy nila yon. Mas mai-enjoy nila yung blessing na yon. That's why, at sa ganun, matututunan nila din yung halaga na may time of rest ang bawat isa sa atin. Dahil yung time of rest, it is a time that we have at peace. Nagkakaroon tayo ng kapahingahan sa ating mga iniisip na napakarami sa buhay. Kapag inisip natin ang lahat ng pangailangan, lahat ng ating ng kaperahan, lahat ng ating mga pangailangan, ay ang sabi ho sa atin ng Panginoon dyan yung mga walang pananampalataya, yan lang ang nag-iisip ng mga bagay na ganyan. At nakakalimutan nila ang bigyan ng pansin ang nagbigay sa kanila ng kabutihan, ng pagpapala. At alam nyo, mga kapatid, hindi lang pagpapala, pinoprovide ni Lord. Maging ang iyong katawan ay pinagpapala rin niya ng Panginoon at binigyan ka ng lakas, kalusugan para ikaw ay ma-enjoy mo lahat ng blessing ni Lord. At isang sa bagay na yan, kaya tayo tinutukoy dito, rest make the body regaining strength and good performance. Alam nyo, hindi lang tayo nakakapagpahinga sa ating mga physical na pangatawan, kundi nananauli ang ating kalakasan. At kapag ikaw nananauli ang kalakasan mo, kapag ikaw nakapagpahinga, ay mas magaling. Sa kinabukasan, mas magaling yung iyong performance. Nagiging mas effective ka. Mas malaki yung magagawa mo. Isang kwento nga na dito lang ako magtatapos sa kwentong ito. Meron isang tao na marami siyang
property, marami siyang mga puno, meron siyang mga ang negosyo niya yung mga troso, at meron siyang mga puno na pinuputo, na maitinanim niya, pinuputol niya, at ginagawa niyang kahoy. Nag-hire siya ng mga manggagawa. At yung isang manggagawa niya, nakita niya na, okay, iba yun, may malaking katawan, may mga matipuno, pero lahat ng kanyang trabador, binigyan niya ng palakol. At sinabi nga na, okay, sige, ang babayaran ko kayo sa bawat puno na inyong may tutumba. So lahat lahat sila ng mga inihar ng mayaman na yon ay nagtrabaho. Sa unang araw, ang bawat isa sa kanila nakaputol lang ng tigsa 10, yung iba 11, yung iba 12, yung iba 15. Pare-parehas, depende sa lakas ng katawan. Kinabukasan, yung nakaputol ng 15, kinabukasan, nakaputol ng 14. Yung baga sa dumating ang isang araw, yung lahat ng nakaputol ng dami, 10, 15, 12, kinabukasan, sumunod na araw, nabawasan ng tig-isang puno yung kanilang mga ginagawa, yung kanilang mga nani. Hanggang sa dumating ang panahon na merong isa na patuloy, the same, yung kanyang napuputol ay hindi nababawasan. Hanggang sa dumating ang panahon na isang linggo, yung iba ay talagang malaki na bawas sa kanilang performance, sa kanilang paghahanap buhay. Pero yung isa ay patuloy. Consistent siya. Ngayon, tinanong siya, sabi, anong sikreto mo? Bakit kami humihina sa aming mga production, sa mga napuputol naming punong kahoy? Sabi nung isa, kasi ako, every afternoon, pagkatapos kong magputol at magtrabaho, hinahasa ko yung palakol ko. Kayo? Bakit? Nakakaputol pa naman Oo. Araw-araw mong ginagamit yan, pumupurol din yan. Ang kinakailangan mo dyan, bibigyan mo ng pagkakataon na hasain mo yung palakol mo para yung kanyang effectiveness, yung talas niya ay laging naandong, laging sariwa. Diba, ganun din tayo. Bigyan natin ng pagkakataon na yung sarili natin ay makapagpahinga, bigyan natin ng pagkakataon na anumang yung mga resources natin sa ating pagkuha ng pagpapala ng Diyos ay papagpahingahin din natin. At sa ganon, alam niyo mga kapatid, nare-regulate natin ang ating mga sarili at higit sa lahat, nananauli ang ating lakas, na-enjoy natin ang buhay, na-enjoy natin yung bunga ng ating pagpapagal, at higit sa lahat, umaayos at lalong gumaganda ang ating performance. Lalong gumaganda ang buhay natin. Papaganda ng papaganda dahil yan ang gusto rin ng Diyos. At alam nyo, ginagamit ng Panginoon yung disiplina, yung kapahingahan, at higit sa lahat mga kapatid, pinakamagandang magpahinga tayo sa presensya ng Diyos. Dahil doon sa pag tayo nagpapahinga, nagkakaroon tayo ng time para pasalamatan ng Panginoon, para alalahanin na ang lahat ng bagay na ito ay galing sa Diyos at naibibigay natin yung time natin sa oras sa Panginoon at maging lalo na sa ating pamilya. Diba? Na-enjoy natin yung pamilya natin. Ito mabigat dun Ay yaman-yaman mo nga, sira naman ang pamilya mo. Ay yaman-yaman mo nga, hindi mo na ma-enjoy ang buhay mo. Hindi mo na ma-enjoy ang pamilya mo, mga mahal mo sa buhay. Wala na. Alam mo, lalo-lalo na doon sa mga maliliit pang yung mga anak, ay ang sarap na makita na yung magulang na-enjoy niya yung kanilang mga anak na bata pa. Paglalaki ng mga yan, may kanya-kanya ng gusto yan, may kanya-kanyang buhay yan, may kanya-kanyang interest na. Hindi mo na ma-enjoy yan. Kailan mo i-enjoy ang buhay ng mga pamilya mo? Kailan mo i-enjoy ang buhay ng mga anak mo? Kapag sila ay malalaki na, pag iba na ang kanilang interest sa buhay, hindi na katulad ng interest mo. Kapatid, regulate mo sarili mo, matutunan mo magpahinga, matutunan mo sumunod sa Diyos, magsumikap ka ng 6 na araw, at sa ikapitong araw, ilaan mo sa Panginoon, at ilaan mo rin sa pamilya mo.
yung araw ng pahinga, araw ng na hindi ka magtatrabaho. Maraming kang pagkakataong ganyan. Ay tinuturo sa atin ng Panginoon to regulate ourselves and to learn the importance of rest and time with our family. At nang sa ganun, alam mo yung mga kapatid, ito pa ang pinaka-the best doon. Sa ating pagpapahinga, napagpapala ng Diyos yung iba. Sa ating pagpapahinga, dumadaloy naman sa iba yung blessing ng Diyos. Na parang ikaw na rin ang ginamit ng Panginoon. Magpahinga ka para mapagpala yung iba. Magpahinga ka nang sa ganun, ma-bless yung mga pamilya mo. Magpahinga ka nang sa ganun, sa susunod na panahon na nauli yung lakas mo, nang sa ganun, mas lalo kang magiging effective. Naway patuloy tayong na-encourage at naliwanagan sa salita ng Panginoon at dalangin ko na patuloy na matutunan natin na patuloy na magtiwala sa Diyos at sumunod sa Panginoon. At higit sa lalo na, bigyan natin ng time ang Diyos at bigyan natin ng time ang ating mga mahal sa buhay at bigyan natin ng time ang ating mga sarili to enjoy the fruit of our labor para magkaroon tayo ng kapahingaan at mahalin natin ang ating physical na pangnatawan at ang ating kalusugan. Hayaan mo magpahinga yan. Magpahinga. Huwag nawang tayong maturuan na sa kailan tayo nakakapagpahinga pag tayo nagkasakit na. No. I declare na sa buhay natin ito ay patuloy na matutunan natin ang kapahingahan sa presensya ng Diyos dahil sa piling ng Panginoon may panibagong kalakasan. Gusto ng Diyos lagi kang maging malakas. Gusto ng Diyos lagi kang maging matagumpay. Gusto ng Diyos lagi maging epektibo ka sa lahat ng iyong mga pagsusumikap sa buhay. At nang sa ganon, maipakilala mo ang Diyos na siyang nagpo-provide ng lahat. God bless you, God bless you, God bless you sa inyo lahat mga kapatid. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.